Sa pag-ikot ng buhay ng bawat tao, may ilang nag-iiwan ng marka hindi lamang sa sarili kundi pati sa komunidad at lipunan. Ang buhay ni Mike Velarde ay isa sa mga kwento ng pag-angat mula sa payak na pinagmulan tungo sa pagiging isang leader ng espiritual at organisasyong may malawak na impluensya. Si Manuel Enrique Mike H. Velarde ay pinanganak sa pamilyang may simpleng pamumuhay, may pinagsamang dugong Pilipino at Espanyol. Lumaki siya sa isang kapaligiran puno ng tradisyon, pananampalataya at pagnanais na umangat sa buhay. Kahit hindi kasing kilala ng mga anak ng mga prominenteng pamilya, ang paghubog sa kanya ng kanyang pamilya at simbahan noong kanyang kabataan ay detalyado. Sa murang edad, natutunan niyang pananampalataya hindi lamang para sa mga relihiyosong gawain, kundi isang saligan ng pag-asa at lakas ng loob, lalo sa mga pagsubok. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Naranasan niya mga hamon ng kahirapan, mga hadlang sa oportunidad at ang pangailangang magsumikap upang matupad ang mga pangako sa sarili. Ang kanyang pagpasok sa negosyo sa murang edad ay nagbigay daan sa kanya upang maunawaan ang mga mekanismo ng pangangalakal at pamumuno. Bagamat hindi siya nag-aral sa mga prestihiyosong universidad, ang karanasang hinubog ng buhay ang nagturo sa kanya ng praktikal na kaalaman na naging sandigan niya sa hinaharap. Sa paglalarawan sa kanyang kabataan at pinagmulan, makikita ang isang taong disiplinado, determinado at likas na lider. Hindi siya nagsimula sa mga pamilyang may malalaking koneksyon sa politika o simbahan. Subalit ang kanyang pananampalataya at kakayahan ang nagtulak sa kanya upang lumikha ng sariling landas. Ang personal na buhay ni Mike Velarde ay sadyang nakatuon sa paglago ng kanyang pananampalataya at pagsulong ng espiritual na misyon. Bilang isang asawa at ama, makikita ang kanyang malalim na pagpapahalaga sa pamilya bilang pangunahing haligi ng lipunan. Bagamat hindi kadalasang inilalantad ang kanyang personal na buhay sa publiko, kilala siyang isang mapagmahal at responsableng ama at nagbibigay halaga sa mga tradisyon ng pamilya. Nakilala si Velarde sa pagiging deboto kay Santa Maria at sa paniniwala sa kapangyarihan ng panalangin sa paghilom at pagbabago. Ang kanyang pananampalataya hindi puro salita lamang kundi aktibong isinasabuhay sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pag-oorganisa ng mga pagtitipon at pagbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ito ang humubog sa kanya upang maging isang tagapagpanguna ng isang malaking kongregasyon. Sa kanyang pag-asenso sa pananalangin at liderato, unti-unti siyang nakilala sa mas malawak na hanay ng mga mananampalataya. Ang kanyang kakayahang maghatid ng mensahe ng pag-asa at espiritual na pagbangon ay nag-uugnay sa kanya sa daan-daang libong tao na naghahanap ng katiyakan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ang El Shaddai, isang kilosang karismatikong Kristiyano na itinatag ni Mike Velarde noong 1984. Nagsimula ito bilang isang maliit na grupo ng mga deboto na nagtipon-tipon upang magsagawa ng mga panalangin at pag-aaral ng Biblia. Sa pagdaan ng panahon, ang grupong ito ay lumago at naging isa sa mga pinakamalalaking kongregasyon sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang pangalan ng El Shaddai hango sa Hebreyong salita na nangangahulugang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinili ni Velarde ang pangalang ito upang ipahiwatig ang mataas na antas ng pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga miyembro ng kanyang kongregasyon. Ang layunin ng kilusan ay maghatid ng mensahe ng pag-asa, paggaling at pagbabago sa pamamagitan ng panalangin, pagtetestimonya at paglilingkod sa komunidad. Sa simula, ang mga pagtitipon ay ginaganap sa mga maliit na lugar at tahanan. Ngunit dahil sa lumalaking bilang ng mga tagasunod at ang epektibong pamamahayag ni Velarde, ang El Shaddai ay lumawak at umabot sa mas libo-libong miyembro. Ang kanyang paraan ng paghatid ng mga sermon ay malapit sa puso ng mga karaniwang Pilipino dahil ito ay simple, direkta at puno ng pangako ng kabutihan mula sa Diyos. Ang kanyang liderato ay naging instrumento upang mapalago ang organisasyon. Gumamit siya ng mga pamamaraan upang mahikayat ang mga tao na magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Sa pagdaan ng panahon, ang El Shaddai ay naging higit pa sa isang simbahan. Ito ay naging isang komunidad na nagbibigay ng pag-asa, suporta at pakikibahagi sa buhay ng bawat miyembro. Hindi may kakaila na ang paglago ng El Shaddai at ang matinding impluensya ni Velarde ay nagdala din ng mga matitinding kontrobersiya. Isa sa mga pangunahing issue ay ang mga aligasyon hinggil sa paggamit ng pera at pagpopondo ng organisasyon. May mga nagsabing ang malaking halaga ng donasyon mula sa mga deboto ay hindi palaging malinaw ang daloy at paggamit. Ang mga ganitong akusasyon ay nagdulot ng mga tanong mula sa mga kritiko ukol sa transparency at pananagutan ng pamumuno. May mga ulat din na may mga nagsasabing ginagamit ng organisasyon ang emosyonal na pag-uugnay ng mga miyembro upang magbigay ng malalaking halaga ng pananalapi. Ang ganitong banghay ng pangongolekta ay nagpatunay ng kahawig na mga istrukturang nagdudulot ng pressure sa mga miyembro upang magbigay ng higit pa kaysa sa kanilang kakayahan.
Pagaman hindi lahat ng paratang ay nagkakatotoo o napatunayan sa korte, ang mga ito ay nagdulot ng malaking diskurso sa publiko at sa mga miyembro. May mga miyembro rin na nagsumbong na ang mga pamumuno ay minsang nagiging sentralisado at masyadong nakasalalay sa isa o ilang lider. Ito ay nagbigay daan sa pananaw na ang pamumuno ni Velarde hindi laging sumasalamin sa kolektibong pananaw ng buong pamunuan kundi sa kanyang sariling interpretasyon ng espiritual na direksyon. Ang ganitong klase ng issue ay hindi lamang usapin ng relihiyon kundi pati ng etika at pamamahala. Bagamat maraming taga-suporta ang nananatiling tapat kay Velarde at sa El Shaddai, ang iba ay nagugat ng mga tanong hinggil sa kung paanong dapat pamunuan ng isang malaking espiritual na samahan ng may higit na transparency at pananagutan. Ang mga kontrobersiyang ito ay patuloy na pinag-uusapan ng publiko at nagbigay ito ng mas malalim na pag-iisip sa papel ng mga leader relihiyoso sa isang demokratikong lipunan. Hindi maihihiwalay ang pangalan ni Mike Velarde sa mundo ng politika dahil sa kanyang mga relasyon at impluwensya sa mga kilalang politiko sa bansa. May mga pagkakataon na siya ay naging aktibong kalahok at taga-suporta ng ilang kandidato sa mga eleksyon. Ang kanyang malawak na network ng mga tagasunod ay ginamit ng ilan upang palakasin ang kanilang kampanya at bumuo ng mas malalaking block ng botante. Ang isyong politikal ay hindi naging walang kontrobersiya. May mga nagsasabing ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang lider ng simbahan na aktibo rin sa politika ay maaaring magdulot ng paglabag sa prinsipyo ng paghihiwalay ng simbahan at estado. Ang ganitong usapin ay nagbibigay daan sa mga tanong kung dapat bang hayaan ang mga lider espiritual na magkaroon ng direktang impluwensya sa resulta ng mga eleksyon at pagbuo ng mga patakarang pambansa. Sa kabila nito, may mga taga-suporta si Velarde na naniniwala na bilang isang mamamayan, may karapatan siyang makilahok sa politika lalo na kung ang intensyon ay para sa kabutihan ng bayan at para sa mas malawak na kabutihan ng kanyang mga tagasunod. Ayon sa mga ito, ang kanyang paglahok ay isang paraan upang isulong mga prinsipyo ng moralidad at pananampalataya sa mas malawak na arena. Ang mga kritiko naman ay nagtanong kung paano naiimpluwensyahan ng kanyang espiritual na kapangyarihan ng mga tagasunod sa kanilang pagpili ng lider politikal. Ito ay isang masalimuot na issue na hindi madaling sagutin sapagkat ito ay nakaugat sa malalim na usapin ng pananampalataya, kalayaan ng pagpili at obligasyon ng isang lider sa kanyang kongregasyon. Sa kasalukuyan, si Mike Velarde hindi na gaanong lantad sa publiko tulad noong nakaraang kasagsagan. Ang kanyang papel sa El Shaddai unti-unting ibinaba sa pangkalahatang pamamahala upang pagbuhatan ng mas batang lider na maaaring magpatuloy ng mga misyon ng organisasyon. Gayunpaman, nananatili pa rin siyang isang simbolo at inspirasyon sa marami dahil sa kanyang mahabang serbisyo at dedikasyon sa pananampalataya. Sa mga pagdiriwang at espesyal na pagtitipon, makikita pa rin ang kanyang presensya na aktibong pakikibahagi sa ilang mga gawain ng El Shaddai. Bagamat hindi na kasing aktibo sa politika, patuloy pa rin siyang nagbibigay payong espiritual sa mga tagasunod at lider ng simbahan. Ang kanyang kasalukuyang pinagkakaabalahan ay nakatuon sa mentorship ng mga bagong lider, paglalaan ng oras para sa pamilya at ang pagsusulat ng mga espiritual na materyales na makakatulong sa pagunlad ng pananampalataya ng kanyang mga tagasunod. Ang mga gawaing ito ay nagpapakita na ang kanyang buhay ay patuloy na nakatuon sa paglilingkod, hindi para sa sarili kundi para sa iba. Ang buhay ni Mike Velarde ay buhay ng pagsusumikap, pananampalataya at pakikipaglaban para sa mga paniniwala. Mula sa payak na pinagmulan hanggang sa pagiging leader ng isang malaking espiritual na samahan, ipinakita niya kung paano maaaring magbagong isang buhay sa pamamagitan ng determinasyon at pag-asa. Ang mga kontrobersiya na kanyang hinarap, maging sa loob ng El Shaddai o sa mundo ng politika ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi ito maiiwasan dahil sa laki ng kanyang impluwensya at dami ng tao na namumuhunan ng kanilang tiwala sa kanya. Ang pagtingin sa mga isyong ito ng patas ay nangangailangan ng pag-unawa sa konteksto ng pananampalataya, pamumuno at lipunang Pilipino. Sa huli, ang legacy ni Velarde hindi nasusukat lamang sa dami ng tagasunod o kayamanan kundi sa mga buhay na kanyang naapektuhan at nabago. Sa pagkakataong ibinigay niyang magsilbing ilaw ang pag-asa sa gitna ng dilim, ang kwento ni Mike Velarde ay paalala na ang pagiging tao ay hindi perpekto. Ngunit ang pagnanais na maglingkod at magbigay pag-asa ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang marka. Sa pagdaan ng panahon, ang kanyang pamana ay mananatili sa puso ng mga taong kanyang naantig. Ang mga aral ng pananampalataya, pag-ibig sa kapwa at paglilingkod ay patuloy na maghahabi ng mas malalim na kwento ng buhay at inspirasyon. Marami pagkaway kayo ay Diyos. Pagkabakan ang Panginoon Diyos.
Sari, kaya mapapalari, awalang palaspas, gata. Sari,